BBM administration, wala nang pera umiikot dahil namaleta na nila. May peace and justice be upon us all. Even if we have no justice under BBM's administration, we should always pray for justice and social justice. Because that is what all religions profess and teach us. Love one another and be fair and just to everyone. Both Muslims and Christians come from the Abrahamic religions. So we are really sisters and brothers. And aside from that, I have to tell you now, and I have to declare, that I am an indigenous person to the 5th degree because I am a 5th generation Bukidnon Magahat from Negros Occidental. I have been, what do you call this? Nabasbasan na po ako at pangalan ko po sa Magahat Bukidnon ay Bae Suprema. Kaya, alam niyo po mga Magahat, kaya po sila considered na pinasahi or extraordinary na tribe sa mga Bukidnon. Alam niyo yan kung bakit, di ba? Kasi namumugot kami ng ulo. Yun lang. Kaya we are called Magahat. It used to be a badge of honor among indigenous people in the mountains. The Magahat is a part of the Bukidnon tribes. It's a sub-tribe in Negros Occidental and I think part of Mindanao also. So, binabati ko po ang One Bangsamoro Coalition para kay Inday VP Sara. At salamat Alan. At lalo na, masalamat tayo na kahit wala po dito sa VP Sara, ay happy birthday sa kanya. At nandito naman si Vice Governor Mark Reviste para mag-deliver na message niya. At of course, kaibigan ko si Danny, nasabi ko kanina, ba't may mistisyo dito na Muslim? Because you know, Danny has foreign blood. He is half Turkish, correct? Yes, he is half Turkish. Yes, but he is Filipino, natural born. And of course, the last but certainly not the least, your godfather, my godfather, our godfather, Governor Chavit Singson! Ngayon ko lang po nakilala si Governor Chavit Singson itong taon na ito. Pero sabi ko, kung siguro ako yung naging Ilocano, siguro ito ang naging tatay ko. Total, marami naman siyang anak eh. Dagdagan na lang niya kung ako yung naging Ilocano. Salamat po sa One Bangsamoro dahil ito po ang pagkakataon na tayo talaga ay magkaisa. Hindi lamang po sa ating mga kapatid na Moro at Muslim, o hindi sa ibang pong mga kapatid natin sa Mindanao, lalo na kung saan tayo ay neighbors natin sila. Marami pong Ilonggo sa Mindanao. Yes! Sa Cotabato, damo Ilonggo, damo Tikalon. Kaya kami po mga Ilonggo, bata pa ako, nag-orientation ako sa parents ko that there are various kinds of people, there are various religions, and they were always welcome in our house, including yung mga monks na naka-orange ganit. Yan. So, because of the time in the 1970s, wala namang hotel, di ba? Yung mga foreigners, pag nag-i-English, sinabi na tricycle driver sa bahay namin. Kasi English speaking yung parents ko. So, bata pa ako, marami na ako nakilala na tao na iba-iba ang mukha, iba-iba ang kulay, at iba-iba ang relihiyon. Pero ang mga Muslims talaga, sa BBM administration, wala nang pera umiikot dahil namaleta na nila. Kung titingnan mo ang unemployment, ang unemployment ngayon ay 2.4 million ayon sa Philippine Statistics Authority. At sa Mindanao, nagtototal yan ng 300,000.
wala pa ang SOC Sergeant. Kung isama mo ang SOC Sergeant at Zamboanga, ang total unemployed na sa Mindanao ay 500,000 people. Of the 500,000 people, how many of those are Moros? Probably 90%. Because, why? Because for a long time, these governments have neglected the Bangsamoro people in terms of education, in terms of wealth distribution, in terms of justice, social justice, and have marginalized them from judicial, political, and judicial decisions in our country. Naalala niyo ba yung Memorandum of Agreement nyo? Naalala niyo yun? Kasi inaral namin yun eh. Nasa libro ko yun sa local government. Lahat na mga sinasabi ko na noon, kaya nung nagkampanya talaga, anti-Marcos pa rin ako kasi sabi ko, wala talagang ginawang tama ang Marcos para sa mga tao, lalo na sa Bangsamoro. Isang example lang po, ano? Yung Sultanate of Sulu. Sino po taga-Sulu dito? Medyo malayo ha. Pupunta kami doon ni Governor. Kasi gusto namin yung malalayo eh. Pero plano siya eh. Yung Sultanate of Sulu, meron na po silang bagong sultan, hindi naman bago, matagal na yan. And they really function as a royalty clan, hindi po ba? Yun ang leader nila. They were promised by Ferdinand Marcos recognition. They were promised recognition. Nakita ko pa yung picture eh. Niloko lang sila ni Ferdinand Marcos. Ganon din ang ginawa ni Bongbong sa kanila nung nagsenador si Bongbong Marcos. Dinimind nila siya na yung pong tatay ninyo, he promised us this, baka naman po senador ay matulungan nyo rin kami. Binola rin sila ni Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, ang Sultanate of Sulu is still seeking what most of you are seeking. Recognition as a people, as loyal, courageous Filipinos. Ito pong pinaglalaban ng One Bangsamoro ay hindi dapat natin kalimutan na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit talaga po may problema pa rin tayo sa peace sa Mindanao. At kung sabihin natin na hindi yan nangyayari, ay nagsisinungaling po tayo. Kaya kailangan po talaga na yung organization ninyo ay sana mapalawak nyo pa, hindi lamang sa eleksyon, kundi para sa kaalaman. That is young Bangsamoro will have the social awareness to continue what we are all aspiring and fighting for. And that is why we should support Inday Sara for President in 2028. Why? Because she has been mayor. She knows what the Muslim and the Moro people aspire for. She has compassion for the poor. And certainly, because she's a lawyer, our president must be knowledgeable of the law and justice. Hindi po ba? Marami po kasi dyan gusto rin magpresidente. Hindi na naman po sinasabi na kami mga abogado lamang ang may alam. Pero mas may alam kami kaysa inyo. Iyak namin si Huwag Risa. naman masamain na sinasabi ni Senator Marcoleta na yan kasi problema kung walang legal background eh. Yan talaga ang problema na kung ayaw nyo po tanggapin yan, mag-aral na lang po kayo ng abogasiya. Yun lang. At mag-bar exam din po kayo kung hindi ba dudugo yung mga ilong at tenga nyo. At kung kayo ay abogado na, pwede nyo na po kaming sigaw-sigawan dyan. Huwag naman po ninyo kaming sigaw-sigawan dyan sa Senado, lalo na pag kami Muslim at gwapo. Wow. Wala kami yung karapatan dyan magsigaw-sigaw sa amin dahil mas gwapo kami mga Muslim sa iyo. Doon ko naman
bilib ako kay Senator Robin Padilla na nagtimpi talaga siya. Alam mo, sabi ko, hindi ko binoto to, pero ngayon iboboto ko na to eh. Oo. Kasi tingnan mo naman yung ano niya, demeanor niya, ganun-ganun. He is very respectful. Ha? He's very respectful. He is very, what do you call this, cooperative. Ha? Hindi siya nang-aaway. Habang inaaway siya, nagtitigpi talaga siya. Oh. Kikita ko yun. Kung ako yun, sigaw-sigawan ako, hindi. Paulente. Na yung tahin niya, daga. Kaya po ako, bilib po ako sa inyo. Sinasabi ng mga tao, lalo ng mga Ilonggo na nagagaw ng mga lupa nyo noon. Ito naman kasing gobyerno na ito eh. Hindi inayos yung Homestead Act eh. May ilaga. Hindi inayos yung enforcement ng Homestead eh. Kaya tuloy nagagawa na sa lupa, di ba? Siyempre, the Ilonggos were encouraged to go to from Iloilo to Mindanao to the land of promise, may homestead. Pagdating mo doon pala, doon na pala yung mga Moro. Eh di yung inaway, di ba? Oh, that's why sa una, pag Ilonggo ka, daw hindi ka mga amigo sa Moro. Pero sa lain na. Kaya Mindanao, mix-kla na mga tao. And all of us must cooperate, must support each other as fellow Filipinos. Because our country is in a crisis. Hindi ito masusod. Naawa nga ako ito kay Bibi Sara, magpipresidente siya, ganyan ang utang. 19 trillion. Every year ang bayad, 2 trillion. Tapos VAT sila ng VAT. Ayaw pa ni BBM i-suspend ang VAT sa gasolina, ng gasol. At excise tax sa gasolina, diesel ka gasol, ayaw. Kasi, ang inaabol nila, yung target nila doon, sa pangolekta ng tax, para mapasok nila sa unprogrammed funds sa national budget, yun ang unprogrammed funds ang ginamit ng Ghost Flood Control Project. Gagamitin nyo na naman yung unprogrammed doon na budget, na wala pang pera yun, kaya unprogrammed ba, para doon na naman sa kanyang pagkakikitaan, kawaktan, nilisin mo. Paulente. Kawaktan. Hindi lagi ko na magkatubang siya, kaya basi masumbagan ko sa kawatan numero 1. Daog yung pangamay niya sa pangawak. Ang unang hambal ni Governor Chavit Singson, talo mo pa ang tatay mo, boy! Talo pa niya si Ferdinand Marcos sa pagdanakaw eh. Siya 3 taon lang, inubos niya na tayo eh. May utang pa, 19 trillion. Saan mo kukunin yung mga eskwelahan? Saan mo kukunin yung mga ospital, health center, gamot? Saan mo kukunin yun? Kung lahat yun. Kailangan kasi by law, dapat babayad talaga ang Pilipinas ng 2 trillion a year. Yan ang inuutot nila sa atin sa VAT. Sa buong Asya, tayo pinakamataas ang VAT. Kaya kung ako palarin ako ha, sa inyo pagpalangga, pagpalarin ako, magsenador ako, kakason ka na ang VAT. Kaya ang VAT is an inequitable, unfair tax. Why? Because the poor pay VAT. Why don't they collect taxes from the rich? Why do they have to collect taxes from the poor? Bibili ka ng gatas sa supermarket, may VAT. Di ba? Bibili ka ng itlog, may VAT. Lahat may VAT. Tapos ngayon gusto nila, Dani, yung small, medium business and enterprises, pati online, i-tax pa rin nila. Sino ba yung Secretary of Trade and Industry na yan na wala man yung dinaanan na negosyo na panalo ha? Tate. Nilalagay ni Bongbong ang mga cabinet secretary niya na ang alam lang ay para paligayahin siya.
Wow! Talagang kakampi ni BBM ang microphone dito. Bagyan ng kabinete mo na ang focus nila ay para lumigaya, happy lagi yung presidente nila, ay walang mangyayari sa atin. Tingnan niyo ang karakter ni Vice President Sara. Does she look like a woman that will demand that you will make her happy? No. She will demand that all government officials will do their job competently and honestly. Does she look like a woman na into mo kung sa ilong lupa? Ha? Wala ka mo sa into? Ano into? Oto, bola-bola. Does she look like a woman na may into nyo? No. That's why they were wondering bakit si Rowena Guanzon in-appoint ni President Cory at 27 na mayor, anti-Marcos activist since I was 12 years old, my entire brothers and sisters, snap election, appointed mayor by President Cory, appointed COA Commissioner by Pinoy, appointed Cabinet Commissioner by Pinoy. Bakit ngayon nagsara Duterte? Bakit? Bakit kaya? Nakita nyo naman, di ba? Sino kaya pa dapat na iboto natin? Di ba ang tunay na oposisyon? Pwede ba yung magtunay na oposisyon sila na sila mismo nakikinabang sila kay BBM? Nagpapa-appoint sila ng mga kapatid nila sa mataas ang sweldo? Kumukuha rin sila ng mga insertion sa budget nila? Sila ba ang oposisyon? Ang tunay na oposisyon, si Sara Duterte. That is why I declared na kung tatakbo akong senador, I am for Sara Duterte even if I run as a Republican. Kailangan po ng bansa natin hindi lamang reforma, kung hindi talagang malalim na pagbabago. Isa na dyan ang tax system natin. Pangalawa lamang ang tax system na susuriin natin at reforma. Una sa lahat, ang anti-corruption. Pumasa tayo ng mga anti-racketeering na batas. Ilagay mo na kahit paano, lumusot siya dyan sa AMLA, lumusot siya dyan sa laundering, hindi siya lumusot sa racketeering law. Sa Amerika, mayroong RICO law, R-I-C-O, racketeering. Kaya hindi nakakalusot ang mga racketeer sa Amerika. Habulin ka nila kahit sa ibang bansa mo nilagay ang pera. Kaya tayo po, ang hinihiling lang natin sa gobyerno natin ay huwag nang nakawin yung pera natin dahil nagbabayad na tayo ng taxes, nagugutom na tayo. At ilagay naman po sa justisya, sa social justice at health, social services ang tamang share ng ating taxes. Dahil doon lamang makakashare ng tama ang mga pobre. Because ang focus dire ang mga pobre. That is why alam ko itong One Bangsamorong hindi lamang ito organisasyon na base sa relihiyon o sa inyong bloodline pagkamuro. Ito rin po ay organisasyon para isulong ang anti-poverty na kailangan ng ating mga kapatid na makaraos na po sila sa kahirapan. Inshallah, harinawa, si VP Sara na po ang makaka-lead sa atin sa 2028. At sana po papalain siya ng mahal na Diyos ngayong kaarawan niya. At maging malusog siya, ang pamilya niya ay maiwas sa disgrasya. At sana po ay i-bless siya ng mahal na Panginoon. Maraming salamat po.